dumating. Kaya... So, nung makita ko, bigla akong ako unang nabuhayan ng loob. Gusto ko eh. Sinalubong talaga, napayakap ako doon sa tao eh. Kasi humahangos nga po nakita namin Hindi nga siya makapagsalita eh. Anong nangyari sa'yo? Hinihingal ko eh. Hinahabol ako. Sino ako mahabol sa'yo? Wala na. Yung mga FBI, nandun sila. Tapos ginaganon niya sa akin yung daliri niya. Itong isa, basag itong isa nabalatan dito. May dugo, sa kakaganon niya yata sa Yun na nangyari. Ito yung problema. Bakit merong NBI sa loob mismo ng Senado? Bakit pinayagan yon? Na doon pala siya huhulihin. Wala bang paggalang sa Senado? Ito yung pinaka main question na dapat itanong natin. Gusto niyo siyang hulihin sa labas. Paglabas niya o kaya pag bago pumasok, nandun kayo sa labas. Opo. Pero yung nakipag-coordinate kayo, kasi ang inamin na ni former SP na pumunta ang NBI sa kanya, umaga pa lang. Umaga pa lang, Tapos, makipag-coordinate kayo sa OSAA. Sabi, ito yung aming Sergeant at Arms. Opo. Ba't niya ginawa yun? Member ng Senado ang uhulihin. Sa loob mismo ng aming bakuran. Kasi tinanong ko siya, habang sila ay mapupula lahat ang... nasa lounge. Habang nasa lounge sila. Sabi ko, SP, nung nakipag-coordinate ba sa'yo, pinakita sa'yo yung warrant of arrest? Hindi. So, hindi mo tinignan? Hindi. With more reason, anong ginagawa ng NBI sa premises ng Senado? Tapos, nung gabi na, ng Miyerkules na yun, pinatawag namin. Kasi nga, yung nagbarilan, hindi pa yata, yung gabi na yun, wala pa yung... Hindi pa yun. Lunes yata yun. Gabi na yun, pinatawag namin si Melvin Matibag. Sir, sabi niyo, ang instruction ko naman po sa kanila, pag nakapasok na siya sa session hall, tigilan nyo na, huwag niyo tutugisin. Stick mo na nga. Ibig mo sabihin yung hagdanan kung saan niyo sinabol ka, hindi party ka ako ng Senado yun. Yung parking na doon nagsimula ka akong habulan, hindi ka ako sa premises. Kaya pala habulan talaga, Pwede mo ba kaming bigyan ka ako ng kopya ng warrant of arrest? Opo. Sir, kasi nasa sasakyan ko eh. Hindi ngayon, bukas, sabi ko. Tapos, bigyan mo na rin kami ako ng communication or order ng ICC na pinasa sa kanya yung sa Interpol. Yung inisyo. Kasi yun ang officiality eh. Yun ang proseso na dapat mangyari. So kung sakali ka ako na sinabihan, humingi ng request sa ICC, yung request na yun gusto naming makita. Okay. Tapos from the Interpol, ICC to Interpol request, ano? Opo. So from Interpol, sabi ko, pumunta siya sa atin, PCTC, meron din communication. Ayan. Tapos yung PCTC, dahil siya yung counterpart ka ako ng Interpol, Opo. sinabihan ka niya, ikaw ang NBI, mag-execute. Yung deputization ng PCTC sa inyo, gusto ko rin makita. Therefore, there are 5 documents na gusto. Yes sir, sabi niya. Hanggang wala siya binibigay. Okay. Palagay mo ka kung dineputize ka, NBI magseserve. Bakit si Trillanes ang nagwawagay-way ka ako ng warrant of arrest? Sino ba ako yun? Oo nga ho. Ang dami nilang dapat sagutin dito eh. Bakit ka ako? Si Trillanes ba? Sheriff na nga ako ng ICC? O naglilingkod na sa Interpol si Trillanes? Paano siya nangyaring napunta ron? Ito yung mga hindi nila sinasagot. Pagkatapos kung ano-anong sinasabi, nagkudita raw kami dahil sa impeachment. Kahit naman hindi sila napalitan eh, ganun din ang bilang namin eh. Lalo sigurong lumakas pa ngayon dahil pinagaganon nila kami. O palagay mo na hindi makakaboto si Senator Bato dahil biglang nawala na rin. Siyempre, pati nga yung protective custody, hindi nila ginagalang. O siguro yung tao nag-isip na, ayoko na rin madamay kayong lahat dito, baka magkabarilan dito. Nagpusa na lang tumalilis yung tao. Di ba? Pero 12 pa rin kami ngayon. Yun nga. O halimbawa, nagbutuhan kami. Ilan bang kailangan nila para majority po dapat para ma-convict si Sara? Yung conviction ni Sara parang at least mga 16 votes, 1/3. 2/3. Opo. Paano sila makakakuha ng 16? 12 kami. Oo nga, no? Kulang pa rin. Kahit pa sabihing siyam lang kayo, ano pa man, pero 12 lang kami. Paano ngayon yan? Paano magiging anong connection ng impeachment? Oo nga, no? Kasi yun ang unang pinalulutang, kaya daw ninyo pinilit na makuha ang Senate majority, kasi parang preparasyon nga raw kung may akyat na sa Senado ang impeachment complaint. Hindi, matagal nang maraming reklamo kasi. Unang-una, si Ping Lacson ayaw niyang magtawag ng... Isa pa yun? Hearing ng Blue Ribbon, ipagpatuloy. Isipin mo naman ang mga tao, halos siyam na buwan ang naghihintay. Kinuha niya yung tungkulin na yun, ang pananagutan na yun. Ang gusto pa niyang mangyari, bago daw siya mag-hearing, pipirma kami doon sa kanyang partial report.
Na marami nang naiinis kasi kaya kita mo maski sila ay nang pumirma. Oo nga. Yung majority. So maraming disgusted na sa kanilang ginagawa. Sa panig ko din, hindi lamang 'yun eh. Yung mga panukalang batas ko, hindi umuusad eh. Sa kanila puro sila na lang. Kaya makikita mo, sila na lang ang nagdidepensa, nag-i-sponsor ng mga bill nila kasi sila yung nauuna eh. Puro na lang yung puro ganun, na puro hindi mo na malaman kung paano nila maayos ang problema ng bansa. So para sa inyo, isang dahilan ho yun kung bakit... Alam ba, unahin pa nila yung autism, yung ganyan. Akala mo naman, ala nang makain ng buong Pilipinas yung autism. Hindi ko naman sinasabing hindi importante yun. Opo. Kaya lang, I-priority. sus, yun daw, ang tawag din, yung feeding program sa ganito. Okay din naman yung feeding program sa mga eskwela. Bakit yung mga bata lang? Paano yung matatanda at maraming taong nagugutom? Hindi ba ito yung unahin natin? Paano yung sinabi ko na gusto ko 200 kilowatt hours ng kuryente, i-substitute natin sa lahat ng mga subsidy na yan? Nawawalang visa lang yan, nalulustay lang ang pera, ganyan-ganyan. Tanggalin natin ang 12% VAT ng ganito. Wala. Itong mga importante, yun ang hindi nila... Hindi schedule. Siguro, konektado sila sa mga oligarch siguro. Kaya marami na rin ayaw din eh. Gusto nila yung puro sa kanila lang, ganito. At pagka magpi-privilege, gusto silang lahat. Ako pag nag-privilege alas 9 na ng gabi. Ating gabi. Paano hindi ka naman? Alam mo ba yung Lunes na yun, yung mga saysayang Lunes na yun. Palagi ko natala sa kasaysayan. Ayaw po, natala talaga sa kasaysayan po yun. Magmula nung Philippine Assembly, alam mo yung Philippine Assembly noon unicameral lang ating Senado eh. Assembleya pala. Wala pang nangyari. 1960 ata yun. Wala pang nangyari na isang senador, incumbent senator, hinabol ng NBI, kamuntik nang nahulog sa, alam mo yung hagdanan namin, napaka-steep eh. Kapag hindi ka maingat doon. Ay, sus, kaya nga nadapa si Senador Bato eh. Hindi isa. Palagi ko lang alam mo nandun sila eh. Meron kaming palikuran sa likod ng session. Doon ako palaging dumadaan. Pupunta ako sa kubeta, yung masikip na lagusan na yon, papunta doon sa comfort room ng nandun lahat ng mga NBI. Kumakain, siguro magutom sila, may hawak lahat ng sandwich. Magagalang naman sila. Dapper po, ako. Gusto ko ba't nandito kayo? Nakaharang na pala sa dadaanan, Ngayon lang nangyari, sa kasaysayan ng Senado, hinabol ang isa sa amin. May hawak-hawak na warrant of arrest na hindi naman ipinakita. Bakit pinayagan? So teka lang yung warrant of arrest na yun. Ano sinasabi ng mga magagaling na mga... Hindi kasi maraming pinag-uusapan ngayon. Teka lang, ang una pong tanong, dapat pa talagang arestuhin si Senador Bato? Kasi mula noon, hanggang ngayon, wala talaga makapagsabing, meron ba talagang lehitimong warrant para kay Senador Bato? At yun bang warrant, sabihin na natin, galing sa ICC, kikilalanin ba yun dito sa atin? Kasi meron ng desisyon ukol sa warrant of arrest na yun, di ba? Nang ipinalabas ng International Criminal Court. Bagamat hanggang ngayon, questionable yung ICC warrant, Sen. Yung warrant, in-issue ng ICC. Opo. Okay. Kaya lang, palagi nating sinasabi, yung ICC ay hindi na natin kinikilala dahil hindi na tayo miyembro. Opo. Okay. Pangalawa, meron na tayong domestic law na siya yung kumocover sa mga ganyang klaseng krimen na yan din ang nire-recognize na mga krimen ng ICC. Halimbawa, itong mga crimes against humanity, Yes po, genocide yan. Opo. International crimes. War crimes, yes po. Ito yung Republic Act 9851. Ngayon, ang ICC kasi is the court of last resort. Sinasabi namin gano'n. Palaging, yung mga abogado palagi lang siya. The ICC is a court of last resort. Opo. Kasi ang principle niya, yung hindi sila pwedeng pumasok kapag ka ang isang domestic judicial system ay functioning. Ibig sabihin, nakahanda sila, gumaganap ng tungkulin, able and willing to do their job. Yun naman ang kondisyon ng ating mga korte at ng ating mga piskalya. Hindi naman nakasara ang ating mga korte. Ang totoo niyan, sinabi na nga si Senator Bato ng CIDG. Yes po. Ibig lamang sabihin, meron ng active case against him. Kasi sinabina na eh. Siguro nahalata nila, i-withdraw natin ang sabina para maipakita natin na wala pang... Sabi ko nga, huli na lahat. Na-serve na. Yung ipag-withdraw ninyo ng sabina is not tantamount to terminating the case. Wala, nandun pa rin ang kaso eh. Sinabi na sasagutin ko kayo in proper time. Kaya lang inahabol-habol kasi ako nitong mga NBI. Hindi siya pwedeng pumasok, sabi namin, dahil wala ka na sa wala ka na sa hulog eh. Paano ka mag-i-issue wala na nga tayong treaty. Maski nga doon sa batas na yun, sinasabi nga roon,
kailangan dumaan ka sa isang domestic court. O hindi naman automatic yung RA 9851 na kung mo sinabi niyang kapag meron ng isang international court na nag-iimbestiga, pwede niyo siyang Isuko. i-surrender o kaya i-extradite. Opo. Pero hindi automatic yun eh. Sabi niya, in accordance with the extradition laws and treaties. O tinatanong ko nga meron ba tayong extradition treaty sa ICC? Hindi naman bansa yun. Wala po, wala. Oho. Kahit halimbawa, bansa yung ICC, meron tayong extradition law, Presidential Decree 1096 yata ito eh. At meron ng procedure din na inisyu ang Korte Suprema. Dadaan sa korte. So hindi automatic yun eh. Pagkatapos, or treaties, sabi niya. Opo. Wala na nga treaty, nag-withdraw na tayo 2019 pa eh. Sa mga tweet, yung inisyu mo, hindi na dapat kilalanin. Ayun din siya nang ginagamit nilang dahilan eh. Dahil walang extradition, walang treaty, kaya automatic na daw. Lalo na ang layo ng mga argumento na yun. Walang treaty, walang extradition. Kaya magiging automatic. Kasi walang pagbabatayan daw eh. Wala nga pagbabatayan. Saan makukunin ang legal basis? Doon sa Wala ICC nga na eh. mismo. ICC is operating under the principle of complementarity. Kung nagpapanksyon. Ang dapat nilang ginawa, dito nila dinimanda. Bakit kasi nagkukumahog na kailangan dalhin pa siya ron? Kapag kinuha mo si Bato ngayon, Opo. kagaya nung sinasabi ng 4 na kasama ko, nag-file sila ng resolution eh. Yes po. Na kailangan si Bato will voluntarily surrender. Yes. Alam naman nila. Kapag nakakuha siya ng NBI, he will be handcuffed. Opo. He will dump on a plane. And he will vanish to the Netherlands. Yes. Parang ginawa kay Digong. Oo. Oo. Asan ang domestic remedy magagawa niya? Wala na. Kung ano nangyari kay Digong, ganun din mangyayari sa kanya. Huwag na tayo magbulahan. O imbes na tanongin nila, anong ginagawa ni Trillanes doon? Ba't siya yung nagseserve ng warrant of arrest? Ba't di nyo pinakita yung warrant of arrest? Ba't tayo nyo ipakita yung mga communication between the ICC, Interpol, PCTC, and blah, blah, blah? Ba't tayo nyo ibigay? Highly irregular. Ba't nyo hinabol yung tao? Kasi daw, sabi ata ng Senador Bato, pagka may warrant, hinahamon niya ata si Trillanes na Palagay mo nang hinamon ka? siya ang magdala ng warrant sa Senado. Oo. Pero hindi niya sinabing, ikaw ang maresto sa akin, nahamon lang kita. Oho. At saka bakit pinayagan ng NBI? Hindi naman authority yun, di ba? Oho. Kaya nga gusto ko malaman, nasaan yung communication mula sa PCTC na ikaw ang dineputize? Kailangan, alam mo sa yung PCTC, merong isang opisina dyan, yung secretariat ng PCTC, kung tawagin National Central Board yat o whatever, NCB eh. Opo. Ang chairman yan ay yung PNP chief. Ganun mo ba? Oo, ang member lang ang NBI, ang Bureau of Customs, at saka ang commissioner ng BIR. Pero yung chairman PNP. PNP pa rin talaga chairman. Bakit yung PNP hindi si chairman? Ibig sabihin, ang PNP, sinabi niya sa kay NBI Director Matibag, ikaw nang pumunta ron. Utusan mo si Trillanes? Kasi nung kay Pangulong Digong, ang ginamit talaga nila si IDG, di ba, sa part po ng PNP. Wala rin communication. Ayun. Ay, teka lang sana. Ikaw kasi lang ho sa kapakinabangan ng ating mga kababayan. Ito kasi ginagamit ng mga kakontra. Sabi nila, doon daw po sa Republic Act 9851, yun nga, binabanggit ko kanina, tahasang sinasaad daw po sa Section 17, Paragraph 2, na alang-alang sa katarungan, maaaring isuko o ipa-extradite ng mga kaukulang autoridad ng Pilipinas ang mga pinaghihinalaang inaakusahang tao sa Pilipinas na naangkop daw po sa pandaigdigang hukuman kung meron man. Pinahintulutan ng batas na ito ang pakikipagtulungan daw po sa mga pandaigdigang tribunal kahit umatras na ang Pilipinas mula sa kasunduang nagtatag na mga ito. Yun ang pinupunto nila, Sen. Hindi totoo yun. Ganun ba? Kailangan babasahin mo yung buong section na yun. Not in isolation of the rest of the paragraphs. Ang sinasabi, gagawin mo in accordance Opo. with yung ating bansa. Yung local Yung ating domestic jurisdiction in accordance with extradition laws and treaties. Opo. Meron tayong extradition law eh. So ba't mo sinabing in accordance? Kasi nga merong batayan na batas. Walang automatic doon na sinasabi. So, tingnan niyo kung ano meron sinasabing automatic na irrespective of whether the laws of the domestic country is operating or not, basta makukuha namin yan. Walang ganun sinasabi. Ayun. Doon naman daw po sa Supreme Court ruling sa Pangilinan versus Cayetano, bagamat umatras daw po ang Pilipinas mula sa Rome Statute, ipinahihiwatig ng Korte Suprema na nananatili pa rin daw pong obligasyon ng bansa na makipagtulungan sa ICC para sa mga umano'y krimeng nagaganap habang kasapi pa ito ng kasunduan 2011 hanggang 2019. Iba naman ang sinasabi doon kasi. Ang sinasabi kung nag-withdraw na kasi tayo. Opo. Sabi ng ICC, nag-withdraw ka nga, sabi niya, pero merong isang taon na plaso bago implementation ng bago ma-implement yung pag-withdraw mo. Yes po. Bakit importante yung isang taon na parang ano tawag doon? Transition. Oo, say transition. Kasi nga meron kang nagawa
Opo. Na dapat sana, i-maximize mo yon. Huwag mo sasayangin ang isang taon na yun. Dapat doon sa isang taon na yon, yung kanilang prosecutor, Na-file. kung talagang seryoso siya kanyang trabaho, dapat hindi niya sinayang yung plaso na 1 year na yun. Yung 1 Doon siya year. dapat nag-request ng investigation. Ayun. Okay. Oho. Oh. Kailan ba nag-request? Tapos na? 2.5 years bago tayo makapag- Ano na, hindi na talaga tayo, Expired. Oo. Oh, hindi ba yung isang bansa, parang Bhutan yata yun. Ano? 3 araw, nakuha niya. Bago mag-expire, 3 araw, naipile niya. Ayun. Siya, isang buong taong singkad, hindi niya ipinail yung request for investigation. Nung ipile niya, 2.5 years. 2.5 years na tayong Wala na. nakapag-withdraw. Ayun. Yan ang questionable doon eh. Oo nga. Ayun. Kung ano-ano na lang, kung ano-ano lang legal basis. Oo, Kahit ay hindi na ginagamit. totoo. Para lamang linlangin na naman ang taong bayan. Walang ginagawa yan kundi magpaliwanag ng pamali. Pero so ngayon ho, may umiiral talagang arrest warrant kay Senador Bato, kaya ganun ho ang... Nagpalitaw sila, pero it's up to the domestic court to enforce it because enforcement is still domestic. Nakita mo si Benjamin Netanyahu at saka si Putin ng Russia. Vladimir Putin ng Yes, Russia. oo. Anong sabi ni Vladimir Putin. Anong sabi ni Vladimir Putin nung iserve sa kanya yung warrant of arrest? Nek-nek mo kanya. Pa hindi ko umalis dito, ikaw ikukulong ko. Tumakbo. Oho. Ganon din si Israel. Si Benjamin Netanyahu. Halika rito, lumapit ka sa akin. Halika. Hindi po kanya, nagbibiro lang ako. Tumalis na. Tumalis na. Hindi na recognize ng Israel. Hindi na recognize ng Russia. Opo. Tayo lang. Tayo lang. Kasi kontra politika, labang politika ata yung... Ano ang iniahayag ng pangyayaring ito? Oho. Itong mga magagaling magsipag-comment, yung mga Opo, naglalabasan ngayon mga legal na kung ano. yung mga nagpapanggap ng mga political analysts, political at analyst, mga, yes mga po. galing na mga abogadong pinagpipitaganan ng mga kung ano-ano. Mga din. Oo. Nasadlak daw sa kahihiyan ng ang Senado dahil ganito, ganyan tayo raw ay nangungupkup ng Fugitive. Oo. Fugitive. Ginawa daw na yung... Samantalang ang totoong nangyari, kahit na-reviewin mo ang pangyayari, kahit na hindi nila naipakita yung legal basis ng warrant of arrest, pati procedural matters ay hindi naman sinunod, nagamit ng ICC Ayun nga. ang kanilang overreach para lang i-weaponize ang mga kalaban ng gobyerno para sa pahiyain ng Senado. Sa kabilang banda, naihayag ng Senado ang kanyang independence. Oho. At sinabi niya, hindi kayo pwede. Alam mo, sa lahat ng bagay, gera ang nakikita mo, nire-resist natin yung mga foreign ini-invade tayo. Kahit ganito lang ang bansa natin, lalaban tayo. Yes po. Pakikialam ng dayuhan yan eh. Oo. Lahat ng uri ng pakikialam. Pero ito, ang linaw na pakikialam. Pero marami sa ating mga kababayan ang yumakap pa sa kanila. Oho. Yun ang nakakahiya, yung mga ganong klaseng tao. Imbes na ang usigi ng NBI, ang inusig pa yung usaan namin eh. Yun na nga po. Yung tao, ginagawa lang kanyang tungkulin eh. Di ba? At ang pinaka-latest sen, ipinag-utos ng ombudsman ngayon na suspendido ang inyong Sergeant at Arms sa si Mau Aplaska. Ano ang basis niya? Yun daw pong, nauna siya nagpaputok doon sa Senado. Binaliwala niya yung presumption of regularity sa pagganap ng tungkulin ng isang public servant. Ano ba ang trabaho ng USAA? Di depensahan po kayo, siyempre. buong Senado. Security. Security. Enforcement function. Opo. Regular ang ginawa niya. Sino ba kayo? Sabi niya ngayon, ayaw lang NBI, umalis kayo rito kasi pinagbabawal kayo sa premise nito. Pinagbababa ng armas. Bumababa ng Magkano kayo ng armas? Hindi, kanya, nagpaputaw. Yun ang yun ang trabaho yun ang talaga protocol niya. eh. Oho. Bakit si Matibag at mga NBI na pumasok sa bulwagan ng Senado, wala siyang ginawa. Oho. Diyan makikita po ninyo kung paano ang pagkakaiba, yung totohanan na pagpapatupad po ng ating mga batas. Bakit si Rillanes pumasok doon, nagwawagay-way, nagseserve ng warrant of arrest, hindi man lang pinahuli ng ombudsman? Oho. Pinailan ba? Wala po. So yun pala, so pwede bang questionin yun? Kasi parang, kailan ba implementasyon ng Kaya suspension? sinasabi ko sa inyo, questionin mo. Kaya ko sinasabi na. Oho, di ba? Kasi kung ganun pala ang ginawa niya, Binugbog nila yung isa sa miyembro ng usahan namin. Nakano na sa asimento, sinipa pa eh. ayun, tsaka dinadala pa po sa Meron sasakyan. bang sinabi ang ombudsman para suspindihin lahat yung gumawa ng ganun? Yun lang pinasok kami. Oo nga. Mali na yun eh. O ano sabi ni Matibag? Hindi naman po kami gagawa ng ganun. Ibig sabihin, yung paglusob sa amin, kung hindi po kami nakipag-coordinate sa leadership. Ibig sabihin, si SP Soto. Oho. Sinabi niya yun, ha? Sana huwag niyang itanggi sapagkat naririnig ng mga kasama ko. Pero ano ba sinabi niya? Hindi ko naman, nag-coordinate niya sa akin, pero hindi ko niya alam na magkakaroon ng paghuli kay Senador Bato. Hindi niya alam na dadating eh. Hindi daw niya kasi alam na darating si Hindi ko Senador alam na Bato. darating. Hindi mo alam na talagang pinakakabantay-bantay mo yung araw na yun sapagkat nararamdaman mo na baka may mangyari nga. Kaya para makasiguro ka, sige nandito lang kayo, magbantay kayo. Oho. Be vigilant. Siyempre, para makasiguro tayo. Oho.